ang digmaang Greco-Persiano noong 472 hanggang 449 bago si Kristo ay serye ng mga digmaan sa pagitan ng mga estadong Griego laban sa Imperyong Persia sa loob ng halos kalahating siglo. Ang labanan ay naging pinakamatindi sa dalawang pagsalakay na inilunsad ng Persia laban sa lupain ng Gresya sa pagitan ng 470 at 479 bago si Kristo. Bagaman ang Imperyong Persiano ay nasa rurok ng lakas nito, ang sama-samang depensang inilunsad ng mga Griego ay nilabanan ang tila imposibleng pwersa ng mga mananakop. Noong 559 bago si Kristo, itinatag ng Persyanong hari na si Cyrus II ang dinastiyang Achaemenian at ginugo niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagpapalawak ng kanyang pamamahala na sa huli ay umabot mula sa lambak ng ilog Indus hanggang sa dagat Aegean. Tapos talunin ng mga Persyano si Croesus ng Lydia noong mga 546. Unti-unting nabawasan ang maliliit na estadong Griego sa baybayin ng Asya at ang Sparta, ang pinakamalakas na estado sa mainland Gresya, ay wala nang ginawa kundi maghain ng mga diplomatikong protesta. Si Darius na naghari mula 522 hanggang 486 ay pinatibay at pinalawak ang imperyo ng Persia mula sa kanyang kabisera malayo sa baybayin sa Sosa. Ang mga royal na daan ay humantong sa humigit kumulang 20 lalawigan na tinatawag na satrapies na pinamumunuan ng mga satrap na may ganap na kapangyarihang militar at sibil. Ang mga nasakop na bayan na may utang na tributo at serbisyo militar sa hari, basta't tinutupad nila ang kanilang mga obligasyon, sila ay ginagamot ng may kabutihan, pinapayagang isagawa ang kanilang sariling relihiyon at pamahalaan, ang kanilang mga panloob na gawain. Ngunit ang pagsuway ay malupit, pinaparusahan sa pamamagitan ng pagpatay o deportasyon. Ang imperial na hukbo ay binubuo ng mga mamamana at isparabra, mga tagadala ng kalasag, isang uri ng magaan na impantereya na armado ng sibat at kalasag, mga kabalyerong Median at Persyano at ang pinakamahusay na tropa ng mga nasasakupan. Ang hukbong dagat na binubuo mula sa mga estadong Griego sa Asya Minor at mula sa Phoenicia, Cyprus at Ehipto, ang pinakamataas na kapangyarihan sa digmaan at kapayapaan ay ibinigay sa monarkong Persyano na ang ganap na kapangyarihan ay pinahina lamang ng kaugalian ng pagkonsulta sa kanyang mga opisyal na Persyano. Si Darius ay inilarawan bilang ang dakilang hari, hari ng mga hari, hari ng mga bansa na may iba't ibang uri ng mga tao, hari ng malawak na lupain ito. Bilang kinatawan ng Diyos ng Persya, si Ahura Mazda, inangkin ni Darius ang pamumuno sa buong mundo. Ang Imperyong Achaemenian noong ika-6 at ika-5 na siglo bago si Kristo, noong 514, naghanda si Darius na sakupin ang Europa matapos magsagawa ng isang pagmamatyag sa dagat ng Gresya at Eseteia. Nagpasya siyang atakihin muna ang Eseteia at inutusan ng isang inhenyerong Samiano na gumawa ng isang tulay sa ibabaw ng Bosphorus. Ang imperial na hukbo ay sumalakay sa silangang Thrace at tumawid sa Danube
na isang tulay na itinayo ng mga Griego sa loob ng hukbong dagat ng Persia. Ang mga Persyano ay umusad ng malayo na kung ano ang ngayon ay Ukraine, marahil noong 513. Ang mga Iskotayan ay umatras hanggang sa naubusan ng supply si Darius at pagkatapos ay inabala ang kanyang mga puwersa nang siya ay bumalik. Ang mga komandanteng Griego sa hukbong dagat ng Persia, bagaman hiningi ng mga Iskotayan na putulin ang tulay sa ibabaw ng Danube, ay nananatiling tapat kay Darius. Ngunit ang ilang mga estadong Griego na sa tabi ng Bosporus at Hellespont ay nag-alsa sa balita ng kanyang pagkatalo. Ang mga operasyong ito ay nagpaniwala kay Darius na kinakailangan ang isang matibay na tulay sa Europa. Ang kanyang mga heneral ay pinarusahan ang mga rebelde ng Griego, nagtatag ng isang satrape na sa katimugang Thrace na pinutol ang ugnayan ng mga Isetayan sa kanilang mga kaalyadong Spartan at tinanggap ang pagsuko ng hari ng Macedonia. Ang paghimagsik ng Ionian noong 479 hanggang 473 bago si Kristo sa sinaunang Gresya. Ang mapang ito ay nagpapakita ng mga pangunahing lungsod at dibisyon ng sinaunang Gresya na kinabibilangan ng mga pamayanan ng Asya Minor, ang pulo ng Selesi at Timog Italia. Ang ilan sa mga lungsod na ito ay nakaligtas hanggang sa makabagong panahon, kadalasang sa ilalim ng parehong pangalan. Ang hindi pagkakaisa ng mga estadong Griego ng Asya Minor ay dulot ng suporta ng Persia sa mga tirano, pati na rin sa mga hinihinging tributo at serbisyo. Ang patakarang ito ay sinamantala ng dalawang walang awang tirano, si Hestiaeus, tirano ng Miletus. Ang kanyang manugang na si Aristagoras na namumuno sa Miletus bilang kanyang kinatawan ay nagtaguyod ng Persyang ekspedisyon sa Naxos. Nang hindi nagtagumpay ang ekspedisyon, sina Hestiaeus at Aristagoras na natatakot sa mga paghihiganti ng Persyano ay nagplano na pasimulan ang pag-aaklas ng mga estado ng Gresya sa Asya Minor. Ipinahayag ni Aristagoras ang isang konstitusyonal na pamahalaan sa Miletus at ang mga tirano ay pinalayas mula sa ibang mga estado. Noong taglamig, naglayag si Aristagoras patungong Gresya upang maghanap ng suporta. Ang mga Spartan na napagtanto ang kanilang mga limitasyon bilang isang makapangyarihang pangluba ay tumangging magpadala ng mga tropa, ngunit ang mga Atenayan ay nangako ng 20 trireme at mga Eritrean ng 5 trireme. Nang dumating ang mga barkong ito noong 478, sinimulan ng mga Ionian ang mga operasyon sa pamamagitan ng pagsakop at pagsunog ng karamihan ng Sardes, ang kabisera ng satrape. Ang tagumpay na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga pag-aaklas sa mga estadong Griego ng Bosporus at Hellespont, Caria at mga lungsod Griego ng Cyprus. Sa yugtong ito, inalis ng mga Atenyano ang kanilang mga barko na sinundan ito ng mga Eritreano. Ang mga rebelde ay may kaunting pagkakataon na talunin ang 3 grupo ng hukbong Persyano na ipinadala noong 477 bago si Kristo, at lahat ay nakasalalay sa isang opensiba sa dagat upang masiguro ang Cyprus at mapigil ang pwersang pandagat ng mga Penicios sa timog na bahagi ng dagat Mediteraneo. Mabilis na napansin ng mga Persyano ang kahalagahan ng Cyprus.
isang pangkat ng hukbo ang bumaba sa hilaga ng pulo na sinuportahan ng isang Phoenician na pandagat at inatake ang Salamis sa lupa at dagat. Dito, tinalo ng mga Ionian ang puwersa ng Phoenician, ngunit natalo ng hukbong Persiano ang mga Griego sa Cyprus. Ang huling kuta ng mga Griego sa isla ay sumuko noong 476 bago si Kristo. Samantala, dalawang grupo ng hukbong Persiano ay muling nakontrol ang Bosporos at Hellespont. Bagaman, nahadlangan sila ng pagkatalo sa kamay ng mga Karian noong 476 bago si Kristo. Naglungsad sila ng huling kampanya noong 475 bago si Kristo. Habang hawak ng hukbong Persiano ang baybayin malapit sa Miletus, isang malaking armada na kinabibilangan ng mga barko mula sa Ehipto, Phoenicia at Cyprus ay umusad patungo sa mga daungan na kontrolado ng hukbo at nakikipaglaban sa Ionian sa armada ng 353 trireme malapit sa pulo ng Lade sa tabi ng Miletus. Ang tagumpay ng Persiano sa dagat ay tiyak. Bumagsak ang Miletus noong 474 bago si Kristo at ang pag-aaklas ay natigil noong 473 bago si Kristo. Ang pag-aaklas ng Ionian ay may malaking halaga sa layunin ng mga Griego. Ipinagpaliban nito ang pag-atake ng Persia sa Gresya hanggang sa ang mga estado sa mga lupain ng Gresya ay maging handa para sa nagkakaisang pagkilos. Pinahina nito ang tiwala ng Persia at nagturo ito ng mga Griego ng ilang mahalagang aral. Individual, natalo ng mga Griego ang mga Persiano sa lupa at dagat, at dahil dito, hindi tila walang pag-asa ang paglaban. Gayunpaman, malinaw ang pangangailangan para sa malapit na kooperasyon at matatag na pamumuno sa hinaharap. Ang mga Ionian ay talagang lumikha ng isang konseho sa mga kinatawan mula sa mga individual na estado at pinagkakatiwala sa kanila ang pamamahala ng estratehiya. Ngunit nabigo silang isama ang konseho ng mga Griego ng Bosporus, Hellespont at Cyprus. Hindi rin nila naitala ang isang punong komandante ng mga puwersang alyado hanggang sa bisperas ng labanan sa Lade. Nang huli na, ang mga Ionian ay nagpakita ng isang laban na gumising sa mga diwa ng mandirigma ng Gresya na patuloy na nagliyab dahil sa paghihimagsik ng mga Ionian. Ating subaybayan ang karugtong sa kwento ng kasaysayan na ito ng digmaan sa mga kwento ng mga digmaan sa ating daigdig.